Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, pauna mensahe po ninyo ay Three of Spells. Wow, napakaganda nito. Kasi meron ditong meron ditong travel, no? Meron travel na magaganap for some of you, Gemini. Siguro, parte ito ng trabaho mo. Baka nasa travel industry ka. Or, po pwedeng business mo to. Po pwedeng ito yung trabaho mo. Or po pwedeng gusto mong mag-travel because of your trabaho. Baka merong opportunity somewhere, no? Na kailangan mo pang pumunta, kailangan pang lumayo para makarating doon, pwedeng ganon. Pwedeng meron kayong endeavor, no, na gagawin, meron kayong sisimulan na bagong, kunyari, business or enterprise, yung ganon, na might require you to travel. So, that is also possible, no? Probably then, ang daming stars, diba? Parang there's magical things, no, na nag-unfold right before your eyes dito. So, feeling ko dito, baka meron dito mga ginawa kayo, kunyari, trabaho, you know, baka meron kayong mga trinabaho na ngayon, makukuha mo na yung resulta, ngayon, as in, parang mapapakinabangan mo na yung bunga ng mga ito, you know, yung ganun ba? So, yung parang, you're going to reap the rewards of your hard work sa ngayon. Kaya parang natutuwa ka na, yay, diba? Kung ano man ang effort na ginawa ko into this something na to, then maaring talagang napapakinabangan mo na or ngayon ini-enjoy mo na, diba? May mga small successes or even big ones siguro ng mga tagumpay ang nakakamit yun na sa ngayon, diba? So, pwedeng may ganon. What else? We have 10 of challenges. Ayan. So, this is 10 of swords. You know, so, ang iba siguro sa inyo dito, parang napagod kayo, you were exhausted, diba, sa inyong mga naging sitwasyon. Probably, ang iba din sa inyo rito is, tapos na to nakaraan na to. Kasi nga dito parang bombarded na kayo, pagod na kayo, hirap na kayo. But this is 10, ano, and 10 resonates with change, that resonates with ending and beginning, diba? So, maaari na yung difficult situation na to, you're going to put an end to that. Po pwedeng tutuldukan mo na ang sitwasyon na iyan. At handa ka na mag-embrace ng bagong buhay, handa mo nang i-embrace yung bagong sitwasyon ninyo sa buhay, no? Yung ganon. So, good luck sa'yo kasi maglalakas ng loob ka na muling tumayo, no, at muling lumaban sa buhay. You have 2 of visions. Wow. At maaaring meron ka makakatulong dito. Maybe there is someone that is going to help you, to support you, no, na makabangon at makapagsimulang muli sa buhay. You know? So, pwedeng ganon. And 2 of visions is, this could be yan and one, no? Pwedeng meron ka ditong bagong love interest, you know, or pwedeng meron ka ditong bagong magiging kaibigan, or pwedeng bagong ka-collaborate sa project or katrabaho na magiging ka-partner mo sa trabaho or magiging ka-business partner mo. So, depende yan sa inyong sitwasyon. But, you are going to meet someone new, no, that is going to, yung meeting na yan will turn into a beautiful friendship, no? A beautiful relationship. Kasi pwede rin na love life nga, no? Ang kauwian or ang kahantungan ng pagkikita ito or ang pagkikilalang ito. So, regardless kung anong klaseng relationship or partnership ang magkaroon ka dito sa taong ito, this is going to end up in a beautiful one, a beautiful relationship kasi ano kayo parang pinagtagpo kayo, no? Parang soulmate kayo na ngayon pinagtagpo na kayo ng universe, no? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa'yo, Gemini. And by the way, before I go on, I would like to say hi and shout out po sa ating beloved channel member na si At Alexander Turalba 3777.
Next message ninyo, find balance. Okay? Find a balance. Okay? Kasi hindi po pwede na iisa lang na area of life ang pagtutuunan ninyo ng pansin. Hindi lang iisa, hindi lang dalawa, yung ganon. Dapat, ano kayo, dapat, ang tawag dito, dapat merong balanse. Dapat every area of life ay meron kayong, meron kayong, tawag dito, balance at meron kayong oras, para alam mo yon na nabibigyan mo ng oras yung pag-aalaga mo sa sarili mo, yung pagsa-self-care mo, and at the same time, meron din oras para doon sa trabaho, sa relationship, 'di ba? Merong oras din para sa pag-unwind, pag-relax, no? Yung ganun ba, para lahat ng area of life ay meron kayong panahon para nang sa gayon maayos, no? Maayos ang takbo ng buhay, maayos ang takbo ng pag-iisip, ng damdamin, 'di ba, para maiwasan ang pagmamanifest ng problema. Okay? Kung napapansin ninyo ang lahat or nabibigyan ninyo ng panahon at atensyon. Take a breather. Ayan, ito panawagan ito sa inyo. Take a breather. Badly needed ito, kasama to ni find balance, no? Para mabalanse ang lahat, para maging maganda ang inyong pakiramdam, ma-uplift kayo, 'di ba? Take a breather. Kailangan natin ito, paminsan-minsan kailangan nating mag-detach muna sa worldly things na pinagkakaabalahan natin para mag-asikasuhin natin yung sarili natin, para asikasuhin natin yung kalusugan natin, yung mental health natin, yung physical health natin, yung ganon. Kasi hindi po pwede na puro lang tayo nakatutok sa ating negosyo or nakatutok lang tayo sa ating trabaho lagi. Yun at yun lang gagawin natin. It's very suffocating, it's very exhausting. Kaya paminsan kailangan natin na mag-unwind, kailangan natin na mag-relax, kailangan natin na ibaling natin yung attention natin to something naman na pwede tayong makahinga. Okay? Yung maiba naman. Yung ganon. So, what else? We have first quarter moon in Pisces. Okay? Honor your feelings. Alright? Honor your feelings. Siguro ang iba kasi sa inyo dito, baka sinusuppress ninyo mga nararamdaman ninyo. Baka pinipigilan ninyo yung mga nararamdaman ninyo. Maaring pwede rin na, alam mo yun, hindi ini-ignore mo yung sarili mong nararamdaman. Or baka nagpo-project ka na, kunyari, nagpo-project kang masaya, pero in fact, hindi ka naman talaga totoong masaya. Yung ganun ba? Yung parang hindi mo ino-honor, hindi mo feel, no, ang feelings mo. So, pwedeng ganun ang ganap ng iba. But, you know what, parang, in a way, hindi ka nagiging honest sa sarili mo niyan, no? Parang niloloko mo lang din ang sarili mo by not honoring your feelings, diba? Kaya ang panawagan sa inyo, maging totoo ka na sa sarili mo, honor your feelings, be true to yourself, be honest with yourself, okay? And tignan natin ano pa mga mensahe ninyo. We have the energy of the horse, freedom. Ayan, so may kalayaan or magiging malaya ka na or papalayain mo na yung sarili mo. Your heart is pure and free. A greater purpose calls you. You have unlimited reserves of stamina and strength. Ayan, you follow the winds of change and accomplish your dreams. Ayan, so pwede talaga, diba, na mayroong mga pagbabago din na magaganap dito sa buhay mo. And maybe, maglalakas ng loob ka na i-embrace ang mga pagbabagong ito, maglalakas ng loob ka na sundin, no, or sundan kung saan ka man dadalhin ng mga pagbabagong ito, and maybe that is where you're going to accomplish your dreams. Baka doon mo matatapos, no, or makukuha kumbaga yung mga pangarap mo, no. So good luck. So what else? We have the elephant, greatness, love is your strength, leadership is your path. So, wow, possible na magiging ka rito, no? Magiging boss, magiging manager, magiging supervisor, baka may promotion, So, your wisdom inspires everyone you meet. You can overcome any problem. You will naturally and easily achieve success. Wow, napakaswerte mo, Gemini. So, siguro talaga, aside from your very matalino, you're very wise, you're very
ah, yung ano ka, yung tawag dito, aside from being intelligent, yung ganon, diligent din sa pagtatrabaho. Kaya, aside from that, baka malakas din talaga ang inyong loob, ano, and you know so many things, no? You're a person of wisdom siguro, kaya hindi malayo talaga na magtatagumpay ka. Kasi, kumbaga, you have all it takes to succeed, no? Kaya, congrats sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.